So, kumusta kayo guys? Welcome kayo sa aking YouTube channel. Sasagutan naman tayo ng comment. Okay? So, ito yung tanong niya. Ito yung comment niya doon sa nakita ko sa comment section natin. At ito yung napili ko na sasagutin natin. Sabi niya, Boss, patulong po. Paano ba diskarte ng poste sa dagatan na area? Mag-precast ba o buhos talaga? Ang problema, boss, maputik at malalim. So, bibigyan kita ng idea kung ano ba yung tama mo na gamitin sa ganyang klaseng area. Precast ba o buhos? So, sa dagatan yan eh. Sa dagatan yung itatayo mo na bahay at malalim pa yung putik. So, mas maganda ang gagamitin mo ay precast. Tingnan natin ang mga advantage o bintaha ng precast. Okay? At ito yung magandang gamitin. Okay? Tingnan natin. Mas matibay at pantay ang kalidad ng precast. Paano natin nasabi ito? Dahil kontrolado ang halo. Mahahalo mo yung konkrito mo ng sakto. Sakto yung tubig. Okay? At sakto pa yung curing period niya. Kaya di kalidad ang konkrito mo. Masiksik din ang konkrito mo. Okay? Siksik siya. At wala kang makita na kahit hairline man lang o bitak, wala kang makikita pag precast yung ginamit mo. Kaya mas maganda ito. Ito pa yung isang kagandahan pag precast yung ginamit mo, mas consistent ang bakal. Okay? Ibig sabihin, yung sakto yung mga concrete cover mo. Okay? Nasa gitna talaga yung pinakabakal mo. Kaya hindi siya maabot ng alat ng dagat. Okay? Kaya mas matibay talaga ang precast. Kaya nga ito yung ginagamit sa mga pantalan, okay? Sa mga bahay na tinatayo sa coastal. Magandang gamitin yung precast. Samantala kung buhos yung gagamitin mo, hindi siya ganun katibay. Bakit? Dahil hindi mo makuha yung tamang halo ng simento mo. Dahil pagbuhos mo ng konkrito mo, doon sa formas mo, pinormas mo, at may tubig yon, may tubig alat yon, hindi na ganun katibay yung konkrito mo. At yung isa pa, maaari yan magkaroon ng honeycomb. Okay? Hindi mo ganun masiksik siya, magkaroon ng mga bitak-bitak. Ito yung dahilan na papasukin yung konkrito mo ng alat hanggang sa kalawangin yung bakal mo. Okay? At ang isa pa nitong hindi kagandahan pagbuhos yung ginamit mo, yung bakal mo mismo, basa na ng tubig na maalat. Kaya kahit buhusan mo yan at nabasa na siya ng maalat, hindi rin siya tatagal. Kakalawangin din siya at hindi rin tatagal. So, hindi maganda pagbuhos. Hindi siya tatagal. So, ibig sabihin yan, kung buhos yung gagamitin mo, ay temporary lang. Temporary lang yung itatayo mo na bahay. Hindi pa siya pang matagalan. Kaya mas maganda kung pang matagalan ang gusto mo ng bahay mo dyan sa coastal, mas maganda precast yung gagamitin mo. So, ito yung ilang requirement bago mo ibaon yung precast mo, yung poste mo. Okay? Recommended ng sukat ng poste mo is 8 inches by 8 inches o 20 cm by 20 cm yan. Okay? Gagamit ka ng 12 mm na bakal, kahit 4 na piraso na main bar lang, 9 mm na stirrup. Okay? Ang haba, mga 4 meter to 5 meter. Depende doon sa lalim na ibabaon mo. Okay? At saka dapat makaabot yan sa concrete strength na 3,000 PSI. Okay? Ang konkrito na 3,000 PSI ay nagmi-mix ratio na yan ng 1-to-3. Ito yung standard mix ratio. Okay, 1-to-3. Isang sako ng simento, 2 buhangin at 3 graba. Okay. Maabot yan yung 3,000 PSI. Tapos dagdagan mo pa ng tamang curing period. Okay, tamang halo. Okay. Kailangan din kasi tamang halo nito. Hindi sobrang matubig yung paghalo mo. Kailangan katamtaman talaga yung paghalo mo. Para maabot talaga yung tibay niya na 3,000 PSI ng konkrito mo. Okay? Kaya nakadepende yan sa paghalo mo, sa timplada at sa curing period. Okay?
Tapos ihanda mo rin yung mga level mo, yung hulog, level hose, okay? Matibay na lubid, tapos yung pile driver. Okay? So ito yung ilang paraan. O pinaka-common na ginagawa nila sa pagbabaon ng poste o precast. Ito yung step by step. Okay? I-layout mo muna yung pagtayuan mo ng bahay. Mas maganda kung maiksi ang mga spacing ng poste mo. Mga 2.5 meter to 3 meter lang. Hindi na magsobra sa 3 meter. Okay? Okay? Dapat tuwid na siya bago mo siya itutok doon sa layout mo. Tapos lagyan mo yung dulo niya ng mga cup. Okay? Yung cup, pwede kahoy, guma o bakal. Para pag hindi masira yung concrete mo pag babaonin muna. So pupukpukin mo lang ng dahan-dahan. Hindi naman pinipirso yan, dahan-dahan lang din. So babaon naman yan dahil yung konkrito mo mabigat eh. Mga 1.5 meter ang lalim niya ng ibabaon mo. So depende pa rin yan kung bumabaon pa rin siya, kahit 1.5 meter, 1.5 meter na, ibaon mo pa rin hanggang sa makalabot siya doon sa matigas na parte ng sibid. Okay? Tapos kung nabaon mo na lahat, so i-align mo na siya. Lagyan mo siya ng mga braces, hulugan mo siya at i-align, i-level mo ng level hose para pantay-pantay na sila. Okay, mas madaling gawin yan pag low tide. Kaya mas magandang gawin pag low tide yan. Okay? So ito pa yung suggest ko, kung posible lang naman to. Kung posible na malagyan mo siya ng puting, yung mahukayan mo, mahukayan ninyo. So mas maganda na pag nahukayan nyo niya, ilagay nyo yung precast, tsaka bubuhusan yung pinakaputing niya. Okay? Yung pinaka nahukayan nyo, kung saan makaabot yung hukay nyo, buhusan mo hanggang doon. So, mas matibay doon kasi may puting siya. Pero kung hindi naman, mas okay na yun yung ibabaon. Kasi kung matubig kasi at naghuhukay ka, habang naghuhukay ka, babalik lang hinukay mo kasi may tubig eh. Pero kung mag-low tide at mawala yung tubig at makapaghukay kayo, hanggang sa maabot nyo yung matigas na part ng lupa, tsaka nyo ilagay yung precast, tapos buhusan. Okay? Kahit pa isa-isa lang. So, mas matibay yun. Okay? Kaysa sa binabaon lang. So, kung posible lang naman yun. So, kung yung dagat talaga hindi nawawala, baon nyo na lang. Okay? So, bigyan kita ng idea kung magkano magasto mo sa precast mo, sa poste lang. Okay? Halimbawa, ang poste mo is 12 pieces na poste, tapos yung haba niya is 4.5 meter to 5 meter. Ang kailangan mong budget dyan, mga 36,000 to 48,000. So, kung lagyan mo naman siya ng puting, so 12 din na puting yon. Kung posible lang yon, tulad ng nabanggit ko kanina, kung posibleng kung kaya nyo, tapos ilagay yung poste, yung precast nyo, at buhusan sa ilalim. So, kung posible lang yon. So, ito yung gasto niya, ito yung kanya, mga magagasto nyo, mga 18,000 to 22,000. Okay? Kung maglalagay kayo ng puting, mga 18,000 to 22,000 yung gasto nyo. So, labor niyan, installation at concreting, mga 15,000 to 20,000. So, ayan. Nasagot ko yung comment mo. Kung ano talaga yung mas maganda mong gamitin. So, mas maganda yung precast ang gamitin mo. Kung gusto nyo pa-estimate guys, tumatanggap ako ng kunting donation sa inyo. Okay? Via Super Thanks, pindutin nyo lang yung thanks dyan sa baba at i-guide kayo niyan kung paano kayo makapagbigay sa akin. Okay? Bilang gumugugol ng mga ilang oras para i-estimate yung pinapa-estimate nyo. So, pinapasalamatan ko yan. Okay?